Hi, good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw sa inyo ka-coffee. Siyempre, si Senator Bato de la Rosa to the rescue na naman dito kay Pastor Apollo Quiboloy. Tropa nila yan si Robin Padilla, si Bato de la Rosa, Cynthia Villar, Senator Bongo. Yan ka-coffee yung ayaw maaresto itong si Quiboloy Ayaw madala dyan sa Senado para sagutin itong mga reklamo sa kanya. Siyempre, to the rescue na naman po itong si Senator de la Rosa. Kasi daw, di ba, napapabalita na mismong si Quiboloy naman yan nag-post siya parang pabugtong yung sagot niya na kapag may pumasok sa kanyang teritoryo, sa mabatong teritoryo na yan, may mga naghihintay na mga itim at pulang langgam na handa siyang ipagtanggol. Mga armada yan ka-coffee, no? At so ang inaasahan ng tao, may maraming baril itong si Quiboloy, no? Parang si Digong, di ba? 500 plus yung baril nito. Lalo na itong si Quiboloy, multi-billionaire ito. Syempre, kailangan ng defensa yan. So sabi ni Bato de la Rosa, yan, nasa balitang yan ka-coffee ng ABS-CBN, ha? Syempre, to the rescue sa Gito. De la Rosa sees nothing wrong with Quiboloy having guns. Wala daw pong mali kay Quiboloy kung magkakaroon siya ng maraming baril. Tama nga naman, di ba? As long as mayroong permit yan. Pero I doubt na lahat yan may permit. Anyway, sino ba kasi ang nagbibigay ng permit? PNP. Sino ba ang hepe ng PNP noon? Si De La Rosa. Tele-evangelist Apollo Quiboloy should not be questioned. Oh, yan, grabe talaga. Should not be questioned if there is truth to allegations that he has firearms, according to his ally, Senator Ronald Bato de la Rosa. Grabe. Iba talaga si Quiboloy. Hindi siya pwedeng questionin. Hindi pwedeng arestuhin. Hindi pwedeng sirain ang dignidad, sabi ni Robin Padilla, dahil ito ay isang bayani. Ano sa tingin niyo dyan? Grabe itong mga to, ha? Ano kayang ginawa sa kanila ni Pastor Apollo Quiboloy? Matindi ang pagtatanggol. De la Rosa issued a statement when sought for reaction about a former Kingdom of Jesus Christ member's claim that he saw Quiboloy going to his own Garden of Eden, bringing huge bags containing firearms. Gano'n kaya karami yan? Libo-libo siguro yan. At may permit ata lahat yan. Bakit binigyan lahat ng permit yan? Collector din? Parang si Digong? Kasi, sino kasi yung nasa PNP? Obvious naman. The former follower of Quiboloy gave this information in one of the hearings of the Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, which centers on the religious leaders' alleged human trafficking activities and the reported abuses to his women and children followers, na hanggang ngayon ayaw pong sagutin ni Pastor Apollo Quiboloy dyan po sa Senado. De la Rosa claimed, iba itong sinasabi ni nandami na naman itong si De la Rosa De la Rosa claimed all Mindanaoans are fond of guns. So, lahat daw po ng mga taga Mindanao mahilig daw po sa mga baril. And that is not surprising if Quiboloy is one of them. Hindi raw po nakapagtataka na isa si Quiboloy dahil isang Mindanaon, itong si Quiboloy, hindi nakakapagtaka na mahilig siya sa baril. Sana all. Lahat ng taga Mindanao, sabi ni Bato lahat ng taga Mindanao ay mahilig sa baril. Totoo ba? Sino mga taga Mindanao dyan ka-coffee na mahilig sa baril? Mahal ang baril parang wala akong pabili. Di ba na? Karamihan sa mga tao sa Mindanao ay mahilig sa baril. Ano ang problema doon? Kung may mga baril siya, basta legal lang. Ayun nga Sino kasi nagbibigay ng permit ng license to own, to carry itong mga baril na to? Hindi ang PNP. Sino ang hepe ng PNP noon? Si Bato. Do you think si Pastor Quiboloy bibili ng baril na illegal? Hindi siya, syempre, ibang tao. Alam naman gamitin yung pangalan niya, sikat siya, di ba? Syempre may mga tao yan, multi-billionaire yan Di kuha ng mga tao. Wala naman tayong source ng illegal na baril. Sabi, saan nakakakuha yung mga terorista? Mga rebelde. Saan sila nakakakuha? Ang dami nagbibenta ka-coffee. Dito ka lang sa amin, may mga nagbibenta ng baril na walang lisensya. Ay, nako. Galing sa PNP chief, wala daw tayong source ng illegal na baril. Wala ba talaga? Ganyan ba talaga paniniwala ng senador? Wala tayong mapagkukunan ng illegal na baril? Those questioning Quiboloy's gun ownership issue can check from the PNP Firearms and Explosives Office if the witness claim are true, the senator insisted. Sir napapakanta ka dito Malamang hindi yan ipapakala sa kanya.
Di ba? Di ka naman TNG para yung pangalan mo sa iyan na napakarami. Siyempre matalino yan. May limit yan. Eh, sige, digong collector na yan hanggang 500. Eh, kung hindi siya collector, pwede mo siya bigyan ng 500 na lisensya. Makapagtanggol lang talaga eh. So, tingnan na lang ninyo sa records ng FEO. Kung may mga records ba siya dyan na registered na baril, the senator said. Bahala na kayo dyan, sir. De La Rosa, former chief of the Philippine National Police, meanwhile, criticized the recommendation of other senators to ban civilians from owning semi-automatic rifle and believe that crimes will increase if the PNP will not recall such policy. Bahala kayo dyan, di kami naniniwala sa inyo dyan. Di ba? Dalhin nyo muna kaibigan nyo sa Senado. Pasagutin nyo ka-coffee dito sa mga reklamo na ito kasi unfair din naman yan sa mga nagre-reklamo. At unfair sa mga ordinaryong resource person na mabilis yung isumpina. Ipatawag dyan ka-coffee sa Senado. Pero ito, dahil influential, dahil mayaman, dahil well-connected sa mga senador tulad ninyo, well-connected sa former president, well-connected sa mayayaman na sumuporta coffee ng kanilang eleksyon, aba hindi nyo madala dyan sa Senado. Unfair yan, mababash kayo dyan. Sabihan niyo yung kaibigan nyo, di ba, na dumalo. Hindi naman siya inuusgahan dyan eh. Kung ang claim sila ay walang due process, yun nga eh, due process nga yan eh. Imbitahan siya, binibigyan siya ng oras, binibigyan siya ng pagkakataon para magpaliwanag dyan mismo sa Senado. Due process yun. The more you restrict the people from having this kind of firearms, tapos kinakailangan nila, the more sila magba-violate ng batas. Ito Teka. Sakit ng ulo ko dito ah. Sabi ni Bato de la Rosa, magba-violate ng batas, so bibili ng baril. Eh di ba sabi mo, walang namang source ng ng illegal na baril. Eh di wala rin. Inconsistencies. Pero kung bigyan mo sila ng avenue to make everything legal, then sino bang gustong gumawa ng illegal? De La Rosa said, wala namang di ba? Sabi, walang mabibilan ng mga illegal na baril. Anyway, sige. Good luck na lang dito kay Senator Bato de la Rosa. Tandaan yung pangalan na yan, ka-coffee. Senator Bato de la Rosa. Na-electionist ba si Bato? Hindi pa, no? 3 years pa ka-coffee, no? Kasi 6 years ang term ng isang senador. So, anyway, ka-coffee, antabay tayo dito kung ano mangyayari dito. Pero yung pagdinig na yan dyan sa Senado, malabo na yan ka-coffee, malabo na sa sabaw ng pusit na magpapakita. Dalawa kasing inaantay natin dyan eh. Either ma-reverse itong desisyon ng komite ni Senator Risa Ontiveros. Pag na-reverse na yan, syempre, hindi na makakukumpel itong si Kibuloy na pumunta dyan. At if ever man na hindi yan ma-reverse, magpapakita kaya si Kibuloy dyan sa Senado, definitely hindi yan pupunta dyan. Para, nandito na ako, atin ako ng hearing, definitely hindi na gagawin yan, di ba? Nag-post na nga yan na napapaligiran siya ng mga pula at itim na mga langgam na handa siyang ipagtanggol. Ayan ka-coffee. So, wala na tayong dapat asahan sa Senado. Wala nang pagdinig na magaganap dyan patungkol dito sa aligasyon nila dito kay Pastor Apollo Kibuloy. So, ang laban na lang dito, antayin na lang ka-coffee na ipatawag siya ng totoong korte. Yan, isumpinas talaga siya ng totoong korte. At dyan magpaliwanag siya sa korte na yan ka-coffee. Isinampa na yung kaso na yan. Isasampa na yan yung kaso na yan. Wala pa kasi tayong ideya kung naisampa na yan. Dyan po sa Davao City. Kasi dyan din una sinampa yan pero nabasura dyan. Sa City Prosecutor's Office ng Davao Dyan unang naisampa yan. Tapos, nabasura. Buti na lang. Nasilip ulit ng DOJ ngayon at pinapasampa na ulit itong kaso na yan. So, isang pa yan dyan sa Davao at isang pa din yan ng isa pang kaso dyan po sa Pasig. So, once na masampa na yan dyan sa Davao, hihilingin po ng DOJ na i-transfer po yan dito sa Pilipinas. Kasi ang Mindanao Plano kasi ihiwalay ang Mindanao. Tuloy na, lilito tuloy tayo. Mula dyan sa Davao, ililipat daw po yan ng Maynila. Kasi maraming threat daw dito sa mga nagsampa. So, antabay tayo dito ka-coffee hanggang mailipat na yan. So, yan na lang ang hintayin natin. Ang korte ang mag-issue ng warrant of arrest kasi ang Senado hindi man nila i-respeto yan kasi mismong mga kasamahan dyan sa Senado itutol na dalhin si Kibuloy dyan sa sa Senado na yan para sa pagdinig na yan. Alright, sige. Anong masasabi ninyo ka-coffee sa balitang yan? Sige, i-share nyo ang inyong opinion, ang inyong reaction dyan sa ating comment section ka-coffee. March 12 ka-coffee, malapit na to next week na po magkakaroon po ng pagdinig ang House of Representatives naman patungkol naman sa prangkisa nitong SMNI at may sumpi na din dyan si Kibuloy pero I don't think a-attend dyan. Malamang sa malamang
hindi yan na-attend dahil noon pa naman nila sinasabi na hindi na sila connected sa SMNI. Kawawa na naman tayo dito. Wala na naman tayo aasahan. Sige, hanggang dito na lang talaga tayo. Comment na lang tayo dito dahil wala tayong aasahan eh. Suportado ng mga maiimpluwensyang mga politiko. Si Pastor Apollo Kibuloy, sana all, ika nga. Anyway, kung nasa Facebook po kayo at di pa kayo nakafollow sa ating Facebook page, pasuyo na lang ka-coffee ha. Click lang po ng follow or like dyan sa Facebook. At kung nasa YouTube po kayo, ay huwag pong kalimutan, click lang po ang subscribe. Yan, nakikita ninyo dyan sa baba. Click lang po ang subscribe. Alright, sige, ako yung magpapaalam na sa inyo ka-coffee. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. Ingat po kayo ha, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Paalam everyone.